Magandang umaga po sa inyo lahat. Miyerkules at 10 ng Enero, bago ho tayo mag-imbestigahan dito po sa mga sumbong na inilapit po sa atin at isasalang po natin ngayon. Yung ilan sa kanila, marami na pong pila sa baba at the usual everyday. Bago ho kami mag-uumpisa ng aming trabaho, marami pong nakapila sa labas. Sinisiguro po namin wala po masyadong medyo nakapakalat-kalat dahil yung mga karatig building namin ayaw na makita yung maraming pila. So, nais po naming pasalamatan dito po sa Bitag Pambansang Sumbungan, #ibabitag mo, yung mga partners po namin, katuwang po namin sa aming public service. Remember, hindi po kami gumagamit ng ni isang kusing ng gobyerno na ito'y gawin ng aming public service. Pribado po kami. Salamat naman dito po sa mga partners namin dahil kami non-government organization. Sa kabila ng pagiging NGO po namin, nagagawa po namin dahil po sa mga ito ho'y pakikipagtulungan. Ito po yung mga institusyon tulad ho ng Hotel Sogo, yung ito ho'y Tinapayan, Pingping, at siguro maganda isa-isa po natin pakita dahil marami po na ayaw po nila magpagbanggit ng pangalan and yet naniniwala po sa aming public service. Sino po sila? Kilalanin po ito mga partners namin. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang #ibabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng #ibabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Para doon sa gustong lumapit po sa amin para humingi ng tulong po doon sa mga inabuso, niloko, pinagsamantalahan, ay pinabayaan, kami po'y bukas ang aming tanggapan at mga pintuan po namin dito po sa aming tanggapan na kami matatagpuan po sa Ritual Center, 102 Timog Avenue sa Quezon City. Ngayon, alas 8 pa lang ng umaga, mga boss. Alas 8 pa lang ng umaga, bukas na po kami. Madali po hanapin yung aming building at makikita niyo po kami. At pila po sa umaga pa lang, marami na po. Ang hindi po namin pwedeng gawin, ibabad po yung mga tao sa labas dahil yung karatig building, kaya ginagamit po namin sa likuran, sa back, sa parking sa likuran at sa harapan, bago ang lahat, dinidistribute po namin bago namin ipaakyat dito po sa aming mezzanine para doon sa aming action center. So, lahat po ng mga problema, makikita niyo po ako humaharap. Ako mismong kausap. Pero hindi po lahat nakakayanan ko dahil may mga staff po ako. Sila po ay 10 lahat na handang tumulong po sa mga problemang inilapit po sa amin. So, anumang reklamo, mga sumbong, iniimbestigahan po namin, sinusuri po namin. Naniniwala po kami ng sinasabing the due process, the right to be heard, yung taong nag-aakusa o nagrareklamo at yung mga inirereklamo, importante makuhanan po ng pahayag pareho po sila. So balanse po tayo rito. Ang nag-iisang pambansang sumbungan may tatak. Iba po yung tatak mo namin pagdating sa tulong serbisyo, tatak Bitag. Si Bitag po, si Ben Bitag Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung programang #ibabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, #ipabitag mo. Kontratista mula Capiz, inirereklamo ang Department of Public Works and Highways Region 6. Ospital na ginawa para sa mga sundalo, hindi pa raw kumpleto ang bayad. Statutory rape na kasong isinampa sa korte, nabasura raw ng walang paghaharap. Gustong humingi ng tulong sa Bitag. Bitag, tulong! Grab driver ko, tinangay ang kotse ko. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Unang reklamo po, pag-iimbestigahan ho natin, kontratista po mula sa Region 6 ng DPWH. Ospital po to para sa mga sundalo na hindi pa nakompleto ang bayad. Ano kaya nangyari? Kapag ang ahensya ng gobyerno ang inarereklamo, sinisiguro po ng Bitag marinig ang kanilang panig. At anong dahilan ng problema? Lagi po sa dahilan ng problema,
Doon ho sa sinasabi natin pag-iimbestiga, hindi po doon sa epektos. May pamantayan po kasi sinusunod kapag ito yung mga proyekto ng gobyerno. Alam po natin yan. So naintindihan po natin yan. At yung mga transaksyon ay kinakailangan malinaw din po sa mga papel at dokumento. Isang project engineer dumulog po sa bitag. Na-award kasi sa kanila ang proyekto ng DPWH Region 6. DPWH Region 6. Kung titingnan natin ang DPWH pagdating sa mga kalye, kalsada at sa mga tulay. Pero bakit pati ospital nasa kanila? O kailangan ayusin tong ospital na to sa loob ng kampo ng mga sundalo. Nako, may sundalo pa naman. Subalit ang problema, hirap raw maningil. Itong kontratista nahihirapan. Ano kayang problema? Sa DPWH Region 6, detalye ng sumbong. Ito, panoorin natin. Yung project namin sa hospital sa Mindan ng DPWH, maraming naging problema kasi kaya tumagal. Lalo na yung pinakamatagal din yung revision ng plan with regards to yung ng DOH, yung standard niya. Hindi kasi na-comply nung unang plano. Walang coordination ng DPWH sa DOH. As an engineer, kami yung contractor, alam namin planchado na yun. Hanggang ngayon, hindi man lang kami na tatawagan ko ano kasi nagsawa na rin kaming. Nahirapan kami kasi kulang na rin yung funds namin ng pampasweldo and may mga nakuha rin kami mga materials na namin kailangan bayaran. So hindi na namin matuloy yung project dahil hindi na kami makakolek eh. Ayun, yun yung malaking problem dun. So paano namin tatapusin yung project kung hindi kami babayaran? Parang bandang uli nag-donate kami ng hospital. Ang lagi lang nila sinasabi, nag-expire na raw yung contract. Mahirapan na kami makakolek dahil nga inabutan kami ng expiration. Matulungan lang kami na kay DPWH na maging maayos yung problem, mag-coordinate yung problem, tapos siyempre makakoleksyon para sa mga tao na rin namin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Buong ingat po natin hawakan tong reklamo na to. Mga boss, kami po sa Pambansang Sumbungan, hashtag ipabitag mo, nasa 4th Estate po kami. Kaya kabisado po namin lahat po ng mga patakaran, ginagawa po natin, inaalam po natin. Ang 4th Estate po kasi, kaya po namin isalin, isalin, translate, interpret, para maintindihan po ng lahat. Ito po ay proyekto ng gobyerno, kaya ito'y panoorin nyo lang po para matuto po kayo dahil may pamantayan po, may patakaran pagdating sa mga kontrata. Kung minsan nagkakaluko-luko, nagkakaleche-leche, miscommunication. Kasama natin ngayon ng ating sa studio. Dito po si Engineer Zoe Bartosis, ang Carpa Building. Magandang umaga sa iyo, Engineer. Carpa Builders po. Carpa Builders. So, sige, ano ang magandang umaga sa iyo? Magandang umaga din ha. Parang medyo problemado ka na agad. Okay, Hindi naman. Iyan, okay ka na. So, tatanungin kita. Nabanggit mo doon sa iyong papahayag kanina habang ikay in-interview, walang coordination itong DPWH Region 6 doon sa DOH. Kasi ang DOH ang siyang may hawak ng pamantayan sa lahat ng mga medical facilities or sabihin natin ospital or medical structure sa loob ng kampo. Kasi sa DOH dapat yan. Dapat, nag-aano po bago kayo gumawa ang plano, ano kayo sa DOH. So parang ibig sabihin, ang DPWH, ginawa yung plano Without. para doon sa loob ng kampo, ito'y sa pork barrel na ibinigay doon sa sinasabing gobernador at ibinigay sa inyo. Ganun ba? Nag-bid po kami. Nag-bid. At yung bid na yon o whatever na ina-award, okay. So, nakuha ninyo, ginawa niyo yung plano, ang plano nang gagaling doon sa DPWH. Tama? So, yung Terms of Reference or TOR, galing sa DPWH. Yes po. Pero ang titingin doon, kung paano ninyo ginawa itong mga plano na to, dapat kino-ordinate sa Department of Health. Yes po.
Tama? Opo. Alam ba to ng DPWH at alam ba to ng AFP sa Region 6 doon sa kampo na dapat pagtayo ng medical structure, dapat kinukonsulta muna yung sinasabing DOH? Gobyerno sa gobyerno. Para yung terms of reference and specification, ano man yan, makakatulong ang Department of Health. Yeah. Alright? Supposedly, alam nila. So, ngayon, ang alam ni supposedly. All right. Okay. Sige. So, lumalabas, kailan nalaman ito ng DOH at nang himasok ba ang DOH nang malaman na mayroong istruktura or nagpa-approve ang DPWH sa DOH sa ospital or medical facility na itatayo sa loob, na tinayo na sa loob ng kampo? Last July 2022. July 2022. Yes. Kasi po, kaya nalaman ng DOH, nag-apply ang AFP ng parang permit to operate Okay. sa hospital. Sa ospital. Sa loob ng kampo yan. Sila mismo. May medical facility sa loob. Kasi tumaas yung ano nila, rating ba? So, nung nag-a-apply sila, nagulat ang DOH. Bakit merong tinatayong ano, hindi nila alam. Parang kinestyon ng DOH. So, yung pagtayo. nagkaroon kami ng meeting. Meeting nino? Together with the AFP, DOH, and DPWH regarding sa floor plan. Okay. At yung mga, para masunod yung standards ng DOH Okay. sa hospital. Gusto mong parang pinapalabas mo rito, kayo kontratista sa ilalim ng Department of Public Works and Highways. Private ho kami. Alam ko, kontratista kayo sa ilalim kasi hindi, alam ko naman, siyempre mga kontratista, hindi sa gobyerno, sa mga private. Okay, so, contractor kayo, private contractor kayo, nanalo kayo sa bidding, nakuha ninyo itong project na to sa ilalim sa proyekto ng DPWH. Nagtataka ako, bakit DPWH, hindi naman kalsada tulay ito? Dapat ang mga proyektong hinahawakan ng DPWH, puro kalsada tulay. Bakit gumawa sila, parang hinawakan nila itong project na to, hindi ba dapat ipinapasa muna or may coordination? Just educate me. Kasi pagdating sa mga ganitong kinds of proyekto, kanino yung terms of reference na susundin sa pamantayan ng pagtayo ng medical structure or medical facility? DOH. So sino nagkulang? Ang DOH? Ano ito? Ang DPWH or yung AFP? Sila kasing beneficiary ng proyekto eh. Dapat po ang DPWH. Kasi sila gumawa ng plano eh. Silang gumawa ng plano, pero nakipag-coordinate ba sila sa AFP? I don't know. Kay kontratista. So, dapat Supposedly tatanungin din dapat kita. ganun. So ikaw ang kayo ang kontratista, kayo ang tumatayo ng gusali. Ang pagtayo ng gusali sa pamantayan, ang terms of reference, yung specification sa ilalim ng DOH. Pero ang beneficiaryo niyan ay tinayo ninyo ang kampo sa loob ng kampo to. Tama? Apo. So, kailan nag-umpisa ang problema parang nang himasok ang DOH dito? Nung malaman ng DOH, hindi ata kami in-inform dito. So, parang ganun ang nangyari. Bakit nalaman ng DOH? Kasi nga po nag-apply ang AFP ng permit to operate. So, nalaman ng DOH, habang ginagawa niyo yung proyekto, nung mag-apply ng permit to operate itong kampo sa ilalim ng AFP, dito sa medical facility. Siyempre, pag nag-permit to operate a medical facility, gobyerno, dadaan ka sa pamantayan or standard ng DOH, Department of Health. So dito pa lang medyo nagulantang ang DOH ng 2022? Yes po. 2022, parang sinabi, bakit, ano ito? Nagulat sila Yes. na hindi man lang sinabi ng DPWH Region 6 sa DOH ng Region 6. Region to region muna. So, nalaman ng DOH Region 6 na may tinayo ang DPWH Region 6 sa loob ng kampo, ospital, nalaman lang nung mag-apply ng permit to operate itong mga medical personnel or mga doktor or sino man sa loob ng kampo na i-operate yung medical facility. Siyempre, kukuha ka ng permit sa DOH, sa standard pamantayan ng DOH.
So dito nang himasok ang DOH, anong ginawa ng DOH sa inyo? Dahil kayo yung nagtatayo. Naghingi sila ng meeting. Okay, so nag-meeting kayo. Kayong contractor, yung DOH, pinatawag din yung DPWH. Yes po. Para saan yung meeting na yun? Para nga ho, iklaro yung mali ang floor plan. Okay. Mali ang floor plan na ibinigay sa inyo ng DPWH dahil ang DPWH Region 6 hindi nakipag-ugnayan sa DOH Region 6 at nagkabukingan na lang nung mag-apply ang AFP Region 6 doon sa kampo i-operate yung hospital, medical facility. Nung palapit na matapos, tsaka palang nalaman ng DOH, may hospital para dyan. Parang ganon? Nung ginagawa po. Nung ginagawa. So, anong nangyari sa meeting? Anong sinabi ng DOH? Papalitan yung plan. So, I-revise. I-revise. Yung floor plan lang po. I-floor plan. So, kung ni-revise mo ang floor plan, apektado lahat yung struktura kasi mag-umpisa sa floor plan eh. Ang floor plan, di ba? Hindi naman po. Okay, sige. Engage with me. Ang floor plan mo is specific. Tama? Yung pundasyon yun. Tama? Opo. Sa pundasyon na yun, kinakailangan natin tingnan na pinaka-poste, mga biga. Tama? Okay naman po. Siyempre sa ilang yung pundasyon, semento yun. Tama? Opo. So, pag binago mong floor plan, arrangement lang ng mga sinasabing kung paano arrangement. Anong nakita ng DPWH? Anong nakita ng DOH doon sa floor plan ninyo? Parang yung mga kwarto-kwarto na ginawa ninyo, parang hindi mo medical facility, mukhang opisina ang dating. Parang kampo, hindi hospital. So yun ba ang sinasabi ng DOH? Wait a minute, hindi naman to hospital friendly, hindi to specification ng hospital, siguro, or medical facility. Baguhin yung floor plan. Hindi naman po. Ang nangyari po kasi, yung dito ang entry mo, nauuna ang lobby, hospital lobby, sa emergency. Yun, maling-mali yun. Okay. Kasi pag may emergency, kung may dumadaan sa lobby. Bakit hindi nyo lang yung entrance ng emergency sa iba, yung lobby sa iba? Napakasimple lang naman, di ba? Kung ang facade ng building, hindi ako nagmamagaling, ng lobby, pero yung emergency, hindi sa lobby, di i-reroute nyo yung pasukan. May mga ospital na ganyan eh. Ang lobby ng ospital nandoon, pero ang emergency, hindi sa may lobby, doon ang daanan. Napakasimple. Di dapat ni-reroute nyo, ni-reconfigure nyo yung daanan papunta sa emergency mula sa labas. Hindi po kasi dito po ang approach talaga. Oo, ditong approach. Dito manggagaling. Nandito yung emergency, andito yung lobby. O kaya nga, Kung iikot pang ganun, yun nga rin ho, yung kumbaga emergency, nag-ano ka ng minutes. Ang minutes ang okay. Hindi na ako makikipagtalo dahil yan ang sinasabi ng DOH. Nakikita ko kasi sa mga pribadong ospital. Hindi na ako magbabanggit. Sanay naman kasi ako sa ospital. Kahit sa Amerika, kabisado ko mga ospital. Kung ospital ang pag-uusapan, medyo hindi na ako makikialam sa standard ng Pilipinas. Pwede naman kasi yung lobby ng ospital, manatiling lobby, pero yung pagdating sa emergency, sa daanan pa lang sasabi, emergency dito. Pinagpalipalit lang. Lagyan mo lang ng entrance na gate papunta sa emergency. Ihiwalay mo, wag mong papuntahin sa lobby. Kasi ang lobby is for the business center. Ang lobby is for the patients. Papasok pa lang sila to clear parang ospital, parang hotel. Hindi ka pwede mag-emergency sa harapan agad. Andun yung emergency. Nandito yung lobby. Nandito yung business center. Nandito lahat yung mga humahawak ng Napakasimple, hindi ba? Baka lang umepal dito ang DOH kasi parang ang lagay. Baka may mga Kuya Eddie, hindi kaya? Or maraming mga Koreano. Baka maraming Korean dyan. Alam mo ibig sabihin Korean? Ano Korean? Magkano Korean? Magkano ko niyan? Magkano Korean? Anyway, biro lang. So, pinatigil ng DOH. Anong sinabi nung nireconfigure ninyo, giniba ninyo yung structure sa ibaba. Giniba ninyo kung anong partition. Mga partition, giniba niyo yung partition para emergency agad. Yung ospital na yun para sa mga sundalo yun, di ba? Opo. Pwede rin sila tumanggap ng mga civilian. Pwede rin po. Kung sa loob ng kampo yan, alam ng mga sundalo kung saan yung emergency dapat, yung daanan sa emergency at alam yung daanan sa business, sa lobby ng ospital. Bakit kinakailangan infrastructure? Daanan lang importante kasi kung minute, hindi naman. Ito, emergency, hindi ba? Kung minsan nakakita ko sa ospital,
Ito may daanan, pero huwag kang dumaan diyan dahil hindi emergency dito, yung emergency way papunta sa emergency. Isa lang po kasi ang approach, walang daan doon sa kabila. E di gumawa kayo ng daan, DPWH. Eh, trabaho ng DPWH, gumawa ng daan, tulay. Di gumawa ka ng underpass, overpass. Gawin nyo lahat. Hindi naman siya pilosopo. Eh, dito siguro na-booking ang DOH, na-booking ang DPWH. Kasi naman, nagkanya-kanya kayo eh. Sana kahit na paano na ambunan, eh, hindi naman bagyo. Kunting ambon lang. Yung sabihin, kunting ambon lang. Yung ambon, eh sabihin, ang lagay, kayo-kayo lang. Di ba? Eh, kilala mo si Kuya Eddie? Sino po yan? Eddie ako. Oh, Diyak. Anyway, nagulat yung DOH sa pagpapatayo, kaya ni-reconfigure. Yung pinatanggal yung business office, yung lobby, at doon agad, emergency. Alright. Simple lang. Ni-revise yung floor plan. Pag ni-revise mo yung floor plan, giniba mo yung mga division. Hindi naman lang question yung mga poste-poste, yung struktura. Okay naman po. So hindi giniba yung buong building na parang ni-reconfigure, ganun pa rin yung ayos. Paggiba lang doon sa ground floor para emergency dapat agad. Sa halip na business office muna, ito yung business office, tapos doon ka tawag dito, parang doon ka magra-register for confinement, doon ka magra-register kung sakali, hindi ba? Doon yung business office, doon yung opisina nila, sa kabila yung emergency. Pero ang gusto nyo, emergency agad. Okay. Sa approach lang po. Sa approach lang. So, na-revise yung floor plan dahil mariraw ito ayon sa DOH. Sabi ko na nga ba, dapat nag-ambon lang naman kayo. Ayan, tuloy, binagyo kayo. Ay, okay, so nangyari, apektado ka ngayon. Opo. Di tumaas ang cost mo. Opo. So, ang project cost, magkano yung proyekto na to na nakuha ninyo? 100 million. 100 million to. Yung scope of work, sa 100 million, yung scope of work of the project. Lahat to. Lahat. From structural. Lahat yung scope of work na yan. Electrical. Yes, lahat na yan. Sige, sabihin natin, bakit hindi kinonsulta yung DOH? Kasi lahat din yan dadaan sa DOH para makikita rin nila sa anumang, okay, may kinalaman. So, pero simple lang. Okay, sige. Yung project completion, kailan dapat matapos? Supposedly, the project itself is Yung 2021. 2021, yung project date is 2021. 2021 ng anong buwan? January yata. January 2021. Ano ang project completion date? Supposedly, end of 2022. End of 2022, end of 2022, December 31, 2022. So, kumusta naman nangyari ngayon? Ano nangyari sa hospital? Na-extend. Until... Very simple lang naman. Bakit na-extend? Bakit hindi nyo nang na-reconfigure? Kasi ang project ninyo, 100 million. Dapat tapusin nyo yan. Kung sakaling na-reconfigure man yan, eh nakalaan na yung project mo na 100 million para dyan. Inintay namin yung plan. So, yung plano nanggaling sa? DPWH. Hindi, yung plano manggagaling muna sa DOH. Oh yeah. Sila na nag-coordinate na. So, hindi nagkasundo yung DPWH at DOH. Dahil sa malakas ang ulan nung sa dapat kung nagkaroon ng ambon-ambunan man lang, nagkasundo na kayo. Sige. Ito sa Region 6, sa line sa Project Engineer ng DPWH Region 6, Engineer Abel De Pedro. Magandang umaga po, sir, sa iyo, Engineer. Magandang umaga po, sir. Okay, Sir Engineer, maraming salamat po sa pagtanggap niyo po ng tawag namin, At naka-live po tayo, Engineer, sa IBC TV 13, Engineer De Pedro. Okay? Yes, sir. Engineer, nandito po sa akin yung sa aming tanggapan ngayon at medyo gusto na lang magkaroon ng linaw na ano ba nangyari doon sa proyekto raw ata na 100 million project supposedly. Start ng project sa hospital sa loob ng kampo yan. Pero hanggang ngayon hindi pa tapos. That's 100 million project. Yung scope of work, lahat manggagaling sa inyo. But then again, pumalag ata yung DPWH dahil di na konsulta. Overdue na po, 2024. Ano ba nangyari, Engineer? Di ba nakalaan na yung project yan na 100 million? Yes, sir. Nasabi naman ni Engineer Bartose, sir, yung dahilan. Nagawa na yung plano. Yung mga placement na lang ng mga
room sa loob ang na-revise ng Regional DOH. Kaya nga, yun na suspend. Kanino pong kasalanan, engineer yan? I mean, bakit po magsasuffer yung kontratista na sumunod faithfully, willfully, sa lahat ng mga yung terms of reference na binigay nyo nang gagaling sa DPWH, sinunod nila. But then again, for your failure to communicate with DOH, the contractor suffers, and pati at the same time, pati mga sundalo na dapat ngayon ay meron silang ospital na naantala dahil po doon sa hindi po ninyo pag-coordinate sa DOH Region 6. Dahil ang pamantayan pagdating sa mga kapareho po nito, simple lang po. Isang tawag lang po dyan sa DOH. Ito sir yung nangyari na kung bakit na naantala yung trabaho ng kontraktor. First sir is yung unang release ng allocation is 100 million phase 1. Okay. So natapos na ng planning namin yung kontrata. Doon nakita ng end user natin na taga 3rd Infantry Division na may kulang sa nagawa ng planning namin na air conditioning at saka water supply. Okay. So nag-request sila for nag-request sila sa amin na bakit wala na kwan. So suspend namin yung trabaho na award sa Karpa. Okay. Na-suspend namin yun. Hindi naman namin pinabayaan na masuffer yung kontraktor. Bawat changes sa pagkuha ng trabaho, nag-stop man ang kontrata nila. Sinususpend man namin. Okay. Engineer, kaninong terms of reference ang ginamit? Sa inyo, hindi ba? Specification sa inyo, Yes, hindi sir. ba? Yes, sir. So ang problem, ang ang engineer, if you look at this, kami po sa media, ako po hindi po basta-basta na nagpa-public service po kami. Inaalam po namin yung mga pamantayan, coordination, interaction ng agency to agency, government to government, in this case, DPWH, and then yung AFP, and then pati DOH. Yung terms of reference ng TOR and specification, pagdating po dyan, nanggaling po sa inyo. Yes, Pero parang lumalabas, sir, ay ginawa niyo yan pagdating nung malapit na ita-turnover, sabi nyo, nag-request itong mga mga sundalo, lagyan ng air condition, lagyan ng mga water supply. Importante po yan. Anong klaseng ospital, walang air condition, walang air supply, walang water supply. May problema na. Dapat sa umpisa pa lang naayos nyo na to sa DPWH kayo dyan. Di ba dapat ganon? Yun sir, na-revise yun sir. Dahil kaya nga ni-revise dahil hindi po sila satisfied, sila pong beneficiary. So ang nangyari, pina-stop nyo yung project, tama? Yung intervention sir ng DOH, Regional Office. Well, ang intervention ng DOH, kasi una sa lahat, kaninong kasalanan? Kasalanan ng contractor? Kasalanan nyo? O dahil ang DOH hindi sila na-notify na kayo pala magtatayo ng ospital, nagulat na lang daw ata ang DOH Region 6 nung kumuha na ng permit to operate itong kampo, yung mga medical personnel nila to operate the hospital, then nireconfigure lahat yung floor plan, kaya medyo natigil-tigil. So, bakit pinatigil kung po pwede naman ipagpatuloy? Kawawa naman yung mga sundalo natin. Dapat may facility na sila ngayon. Hanggang ngayon, sa ilalim pa po ng Presidente Duterte yan, pagkatapos ngayon, BBM na. Ano ba nangyari? Tapos na ba? Itong phase 1 na sinasabi mo, 100 million project, na-deliver ba or unfinished to? Unfinished pa sir. Bakit po naging unfinished to? Tagal po yan. Ang project, hindi ba, umpisa, projects, yung start of the project is 2021 January and the end of the project supposedly December ng 2022. 24 months dapat yan. Ngayon, teka muna, 2023, 2024 na, masyadong delayed na. Intact pa ba ang project cost niyan o naapektuhan? Sino po nagpatigil? Ang DOH? Sino po nagpatigil? Kayo? Bakit Ang po contractor man sir natin is nag-stop man ng pagtatrabaho. Despite sa so many days man nga nabigay namin na
Okay. Once sa kontrata nila. O sige, sagutin. Okay, sandali, engineer, ano? Ito po yung project engineer naman. Ito naman yung engineer. Ito naman project engineer. Carpa Builders. Okay, Carpa Builders. Sagutin mo. Hindi Yes, ho, sir. hindi ho kami nag-stop basta-basta. Yung third billing namin, November pa na kami naniningil, March pa nila nagawa. First week, kasi ang kinakatwiran sa amin, antayin daw namin yung revised plan Saan manggagaling yung revised plan? sa kanila, Saan manggagaling yung revised plan? Di ba sa DOH? DPWH. Sa DOH, siyempre i-revise. Siyempre, pinarevise dahil hindi pumayag yung DOH. Opo. So, manggagaling sa DOH yung revise. Yung revised. Pero Engineer. ang magdodrawing sila. Say, engineer, bakit ganun ba katagal bago i-revise? Simply drawing lang naman yan, sir. Nakagamit nyo na ngayon yung sinasabing computerized drawing and everything. Mabilis, hindi naman ginuguhit kamay yan tulad ng dati. Di ba, engineer? Bakit ganun katagal? Kawawa naman yung mga sundalo natin dyan. Approve na niya, sir, yung... Hindi, alam ko, approve naman yung project. Ang tanong, bakit hindi pa tapos? Ang tanong po yan, how come it's not yet delivered? Kaninong kasalanan sa itong kaharap ko ngayon, itong si engineer, kausap natin ngayon, Sila yun, sir. Bartoses Yung or... ngayon, sir, hindi sila dito nagtrabaho ngayon. Okay, hindi raw, bulak-bul pala kayo, hindi pala kayo nagtatrabaho, Engineer Bartoses, ano sinasabi nito? Sir, in-expire nila kami ng March 31. O, yun naman pala, in-expire mo sila ng March 31, paano magtatrabaho kung expired na? Hindi, sir. June kami 3, nabayaran. 2023 yung expiry nila na latest. Okay, June 2023. Bakit nyo in-expire ng June 2023? Dapat tapos na yan, January 2022. Dahil sa mga suspension, sir. Sino nagpa-suspension? Kanino nanggaling yung suspension? May mga extensions kaming nabigay, sir, dahil sa revision of plans. Saan ang gagaling yung revision? Di ba sa DOH? Yes, sir. O di kaninong kasalanan yung pagdating dyan? Di ba government to government yan? Department to department? Bakit nyo inipipit yung kontratista? Ako, wala akong pakialam dito sa kontratistang kaharap ko. Ang pakialam ko, yung mga sundalo natin dyan. Kaya, sir, immediately after the final revision, sir, binigay namin yung plano sa kontratista namin. Okay, kailan nyo binigay yung final revision? Nila. Kailan nyo binigay yung final revision? Final revision nila. Ikaw, okay, sagutin mo, Engineer Bartoses, kailan binigay yung final revision? First week of March 2023. Yung revision... 2023, sir. Okay. Ibigay namin kay Zoe. Alright, so final revision 2023 of March. So in the meantime, kailan nyo pinasuspinde yung plan? Yung revision. Kailan nyo unang pinasuspinde yung project? Dahil lamang sa pagkakamali ninyo at hindi kayo nakipag-coordinate sa DOH. Hindi ba? June 14, 2021? Yes, sir. Okay, so June 14, 2021, first suspension kasi walang coordination kayo at yung DOH dahil ginawa ninyo yung plano na hindi kayo nag-notify sa DOH pagdating sa pamantayan, pagdating sa mga medical facility tulad nito. So, second revision, nag-suspend uli kayo ng June 14, pinagpatuloy yung second suspension, June 4, 2022. So suspension ng June 14, 2021 dahil i-revise yung plano na nanggagaling sa DOH. So, second suspension, sandali muna boss, July 4, 2022, nagkaroon ng another suspension doon sa request ng DOH for finalization of their revision na manggagaling sa DOH. And then yung final revision of the plan, ng sinasabi natin floor plan, was submitted, nanggagaling sa inyo yan, first week of March 2023. Lahat na suspension ang galing sa inyo. So paano ipagpapatuloy ang proyekto kung may suspension order yan? Nakita mo? Mayroon naman, sir, nga resume date nga... Kailan ka naman nagbigay ng resume date? Kailan ka nagbigay ng resume date? Ang first resume order namin, sir, is December 1, 2021. So, nag-resume ang contractor. Okay. Hanggang sa July 4, 2022, nag-suspend kami. Then, nag-resume naman kami
after ng pag-approve na ng DOH ng resume na kami nung March 2023. 2023. Okay. So yun ginencourage na namin yung contractor Okay. namin. Okay, na engineer, magtrabaho. okay, stop from there. Nakuha ko na. Hindi ba na technical dito ang contractor? Kasi wala na. Hindi ba yung due date ninyo, completion ninyo? Kailan completion date? May expire ng March 31, Nag-expire ng March 31, 2023. 23. So, paano sila nag-expire yung project nila sa inyo, 2023? I-continue muna yung engineer. Hindi tayo nagtatalo, ano? I cannot debate with you here. I'm only asking you. Let's engage into a discussion to achieve solution. We're not here to discuss, to debate. Ayoko makipagdebate. You know better. Pagbigay linaw ako para maayos ang problema. Hindi ko ginugulo at hindi ako nagmamagaling. Matataengan ng taong bayan kami at karapatan namin ihayag ito sa mga proyektong inilaan ng gobyerno sa pamamagitan ninyo at yung kontraktor. Ako naman matataenga, inihahayag ko sa taong bayan kasi itong mga proyekto dapat malaman ng taong bayan dahil ako matatanong ng taong bayan. In-expired ninyo, na-expire ang kanilang contract ng 2023. Would you like to continue kung sakaling para magpatuloy sila? Kasi in-expire nyo na. Ang dami yung suspension. Yung back and forth dahil may issue kayo sa DOH. So, paano mapagpapatuloy nitong kontratista? Sige nga. Na-resolve na sir yung sa DOS. Pinapapunta na nga dito si Suwi para Hindi, attorney, nag-expire na yung contract, attorney. What are you gonna do with the contract that expired? I-continue ninyo? I'm sorry, Engineer De Pedro. Sige, i-continue ngayon project dahil nag-expire because of, delayed. Galing po sa inyo. Ipagpapatuloy ba nitong si Engineer Bartosis? Sir, correct ko lang ang expiring na sinasabi ni Suez, hindi yun. June 3, 2023 yung expiry. Ano tayo ngayon? Engineer, ano na tayo ngayon? 2024, sir. Oh, bakit ka ba? So, nag-expire ng 2023, March 2023. So, ibig nyo sabihin, binigyan nyo ng extension. Binigyan nyo ng extension. 2023. Okay. So, binigyan nyo ba siya ng extension? Yes, sir. Okay, binigyan ka raw ng extension. Sir, Ito, sir, ang extension, sir, na naibigay sa kanila. Okay. Anong extension? Almost 769 na 484 calendar day, sir. Ilang buwan po yan? Almost 2 years. 2 years extension. So, ibig mong sabihin, hindi na gumawa itong kontratista? Tinawag nyo sila dahil final na, bagamat nag-expire, binigyan nyo ng 2 years extension. So, in other words, tinatawag nyo sila ngayon para tapusin. Yes, sir. Okay, bakit hindi matapos? Sandali, engineer. Pinapunta sila dito, sir, para mapag-usapan kung ano ng plano na nila. Okay, sige, engineer. 2024 na, no? Okay, sandali lang, engineer, ano? Okay, sige. Pinapupunta ka raw para tapusin. Pinapupunta ka raw para tapusin. Huwag ka mga tuwiran. Tatanggapin mo o hindi? tatanggapin. Okay, di ba balik ka? Nag-aantay ang mga sundalo doon sa kampo. Kawawa yung mga sundalo, mga kawal natin yan sa bansang Pilipinas. Kinakailangan nila ng mga medical facilities sa loob ng kampo sa gawin mo. So, engineer, pababalikin ko sa iyo para magkaayos na lang kayo. Yes, sir. Alright, bumalik ka na lang. Kasi pag hindi ka bumalik, ito malima ka. Kung sakaling nagkaroon ng problema, okay, nabayaran ka na in full? Di ba? Di gawin mo para mabayaran ka. Babayaran pa ba nila kami ng third billing? Babayaran, okay. Nag-bill daw sila ng third billing at hindi niyo pa raw sila binabayaran. Paano naman sila magpapatuloy kung ito yung kung sa sundalo yan? Paano lalaban ng gera kung walang laman ng sikmura? Sila naman, paano sila maggagawa kung wala naman silang pangbayad doon sa mga kanilang mobilization kasi naantala. Bayaran niyo ba sila sa kanilang third billing? Nag-bill daw sila pangatlo sa inyo at hindi pa raw nababayaran. Sir, yung third billing na sinubmit nila, sir, is masyadong hindi kapanipaniwala, 77.
yung competition ng mga engineers namin dito is only 55. Alright, sige, ganito na lang. pinapapunta Okay. dito para Alright, sige. mag-joint survey, para Okay. maayos to, para Okay. mabayaran sila kung Okay, sige. Engineer. In-invite sila, sir. Okay, engineer, naintindihan ko na yung Hindi point. na sila lumalapit dito, sir. Okay, engineer, naintindihan ko na yung point mo, ano? Gusto mo silang pabalikin para mag-usap, para naman tingnan naman yung billing kasi may kunting problema. Yun ang gusto mong sabihin, tama? Yes, sir. Alright, sige po. Bina-invite sila for joint accounting ng accomplishment para both sides mag-agree. I agree with you, engineer. I agree with you. I will not debate with you. I will not discuss with you. Tama po kayo. Alright, engineer? Tama po kayo sa sinasabi nyo. Sige, wag na natin pag-usapan the past does not equal the present. We are not gonna talk about what happened in the past. We will move forward sa kapakanan ng mga sundalo sa loob ng kampo. At kayo Yun, naman, sir, ang ang gusto gusto niyo namin naman, sige, nandoon ako, engineer. Papupuntahin ko sa inyo para mag-usap na lang kayo na wag na natin pag-usapan sa media. Sa akin lamang, dapat matapos yung project na yan. Kaya lang, medyo may kunting di pagkakaintindihan sa kontratista. At kayo, mag-joint accounting kayo dahil kini-question niyo yung billing. Tama? Yes, sir. Alright, Yun ganun yung na. sulatan Okay, si Ransoy, sir. Okay, engineer, maraming salamat na intindihan ko na engineer, okay? Okay, sir. Sinlinaw ng sikat ng araw, I got your point, okay? Maraming salamat sa pagpapaliwanag at nabigyan linaw po kami rito, engineer. Thank you so much and Thank you din po, sir. I hope magkaayos po kayo, mabuhay po kayo dyan. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, ganito na lang, engineer. Okay. Huwag na natin pag-usapan yung nakaraan. Move forward. They're willing to let you finish the project. Tapusin mo na lang. Ito naman, wag na tayong siguro maganda para medyo maganda naman ang records ninyo sa DPWH at kapakanan na rin ng mga sundalo. Mga kawal natin. Kawawa naman. Siguro hanggang ngayon hindi pa matagal na magamit. Sayang naman, hindi ba? Baka naman magalit yung mga kawawa naman mga sundalo. Kailangan may ospital. Bumalik ka, mag-usap kayo, dalhin mo yung accounting ninyo at accounting nila. Mag-usap kayo, joint accounting. Hindi na kami makikialam kung ang pinag-uusapan kung tama yung billing o hindi. Labas na kami dyan. Okay? Yan ay sa pagitan ninyo. Sa amin lamang, tapusin na, i-operate na yung hospital. Kawawa yung mga sundalo. Okay po. Yun ang akin. Siguro naintindihan mo naman. Okay? Kasi ako, nakatira din ako sa kampo, lumaki naman ako sa kampo. Anak ako ng military. Okay? Okay. Laking kampo ako. Sasabihin ko sa iyo, lahat ng kampo na ata. Pinanganak ako sa Lanao. Yung isa, pinanganak sa Sulo. Pinanganak sa Cotabato. Pinanganak sa Davao. Puro kampo yan. Sa Tacloban. O Cagayan de Oro City. Puro kampo kami lumaki. Kuminsan, clinic lang. Clinic lang. Mabuti nga rito. Dito, ngayon, gumaganda na yung mga militar. Nagkakaroon na silang medical facility. Ang una, yung Vilu na lang para sa mga sundalo. Yung sa kampo ng PNP, sa loob ng Kampo Krame. Pero yung dati kasi ang PNP, militar. Ngayon, bakit ko sinasabi sa iyo, sige na, magayos na lang kayo, alang-alang sa pamilya ng mga sundalo. Di ba? Kung mag-aaway lang naman kayo, hindi ka nagkakaintindihan. Siguro dito nagkakaintindihan na kayo. Willing naman silang pabalikin kayo. Kung sakaling nagtatampo ka na hindi pa kayo nababaris third billing, may bagay na mag-ayos na lang kayo. Accounting ninyo at accounting nila para magtugma kayo. Kumbaga, para mag-reconcile. Okay? Pero wag niyong pabayaan yung hindi tapos. Dahil panahon pa ni PRRD yun, pangalawang taon na ni BBM, hindi pa tapos. Sayang naman, baka magalit sa atin yung taong bayan. Okay? Okay po. Okay na ba sa'yo? Thank you po. Ay, walang anuman. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Serbisyo, tulong, may tatak, bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ben Bitag Tulfo. Ito po, hashtag ipabitag mo. Susunod. Statutory rape na kasong isinampa sa korte na basura raw ng walang paghaharap. Gustong humingi ng tulong sa bitag. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo. Ngayon mga boss, diretso ho tayo rito, ano? Ang lola ho gusto humingi ang tulong sa bitag, ganun din yung magulang na minor de edad. Ang kasong statutory rape, hindi po seryoso, lalo-lalo na kapag minor de edad. Protektado po ang mga minor de edad ng ating Estado, nakatingin po lagi yung MSWD, DSWD. Dahil protektado ng ating Estado, kinakailangan nakikita ng ating Estado na protektahan ang mga minor de edad, partikular sa mga panggagahasa o panghahalay.
At sinisiguro naman na medyo tama ang ginagawa ng ating mga kasamahan o di naman kaya yung mga prosecutor sa ating kagawaran ng katarungan, Department of Justice. Ang mga bata, lalo na kapag wala pa sa hustong gulang, bubot pa sa kaisipan, inosente pa sa mundo, kinakailangan ng patnubay at gabay ng mga magulang. At sila po'y protektado ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng sinasabing ito'y pagtingin ng mga sa estado po natin, tulad ng MSWD, and then yung ating mga police, violence against children and women. Si Belia, tatago natin ng kanyang pangalan, isang minor de edad. Abay, na abuso ng kumpare pa mismo ng magulang ng bata. Detalye ng sumbong. Ako po'y nagagalit at nanginginig ang aking laman sa galit dito po sa kagunggungan ng prosecutor. Bakit? Hindi ako nagmamagaling para mas maganda panoorin muna. Ako po si Digna Lamer. Galing po ako sa Tuaw, Cagayan. Napunta po ako dito sa opisina ni Sir Bentul po para magreklamo kasi yung kaso ng apo ko alias Belia na statutory rape ay nabasura na wala kaming kaalam-alam na kahit man lang minsan sana na magharap kami sa harapan ng hustisya pero wala. Nagulat na lang ako na nung mag-follow up ako sa Prosecutor Branch 2 dyan sa Patatuaw, Cagayan, ay sinabihan ako doon na nabasura na ang kaso mo. Ngayon, nandito ako para humingi ng tulong kasi wala akong ibang malapitan kundi si Sir Tulfo. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Una sa lahat, kami po'y matatayangan ng taong bayan. Ang tawag po sa amin, Fourth Estate Media. 4 na haligi po ang ating nasa bansa po natin. Hudikatura ang siya pong pinakamataas. Pagdating po sa mga batas, ina ng batas, ang saligang batas. At mga batas na gawa po ng legislatura. Ang legislatura po'y Senado at Kongreso. Kung may kulang po ang mga batas, dinadagdagan, patibayin pa po, ano man yan, isasagawa po yan ng mga mambabatas sa Senado at Kongreso. Ang nasa ehekutibo po, ang siyang mga nagpoprotekta po tulad po ng MSWD or DSWD at of course Department of Justice pagdating po sa kapakanan, una, karapatan, kapakanan, estado po ng mga minor de edad kapag sila po inabuso. Linawin po natin. Ako po si Ben Tulfo, si Bitag. No nonsense, diretso po ako rito. Kapag pinagtanggol po namin, pinagtatanggol po namin, basihan lamang yung proseso, basihan kung kahinaan, technical, pati pagdating sa legal, kami po'y nagkukonsulta rin. Pero kung minsan, mga tao rin naman kasi nagpapatupad ng batas, nagkakamali sila. Ewan natin kung bakit. Baka medyo kulang lang sa ewan. Ngayon, makakasama natin ngayon at kine-question natin, ito, live sa studio, si Digna Lamer at si Maylene, kayo mag-ina. Tama? Opo. Ikaw yung lola ng bata, ikaw yung lola ng bata. Sir. So, si Maylene, yung ina, nagtatrabaho ko sa barangay. Opo, sir. Health worker sa barangay. Opo, sir. At yung anak mo ay 14 years old, Opo, grade 8 lamang. Batang simple at tahimik. Yun ang pagkasabi mo sa amin. Opo, sir. Siya ba'y pala kaibigan? Hindi. Hindi, sir. Hindi, tahimik lang. Opo, sir. Ang suspect dito ay 26 years old. Opo, sir. May asawa. Opo, sir. May 2 anak. Opo, sir. Welder. Opo, sir. At saka butcher, nagkakatay ng bahay. Kapitbahay, kumpare Opo, ng sir. tatay ng bata. Opo, sir. Okay. Sige. Sa kabila ng pagiging minor de edad nitong si alias Belia, ito po yung biktima po ng statutory rape, nagkaroon po ito ng ewan natin ugnay, hindi naman po pwedeng sabihin boyfriend, may asawa na, paano mo magiging boyfriend, may anak din. Pagkatapos kumpare ka pa ng tatay, hindi po alam ng tatay, 14 years old lang po ito. Ngayon, itong suspect, hindi ko muna papangalanan, mas maganda siguro maintindihan nyo, ito muna mga magulang, may asawa, may anak, nakatira din, malapit sa kanila. Simula ng September 2023, September 18,
patagura o nakipagkita yung kumpare ng tatay ng bata dito sa dalagita na 14 years old. Pinapunta kasi nitong kumpare, nitong suspect na si Ray, si alias Belia na 14 years old, kapag wala ang asawa nito sa bahay. Take note, wala ang asawa nito sa bahay, 14 years old. Aminado si alias Belia dito sa parte, siya naman kabubutan, may nangyari sa kanila nitong kumpare ng bata na si alias Ray na may asawa at 26 years old. Subalit nakaraang August 18, nahuli ng asawa nitong si Ray yung dalawa, yung bata na 14 years old na pinapupunta nitong si sa bahay, sa loob ng bahay. Dahil sa nangyaring nagsumbong si alias Belia sa kanyang lola at nanay, nagsampa ng kaso sila dito, parte, laban dito sa kanilang kumpare na statutory rape. Base sa medical legal ni alias Belia, dito po may medical legal, nakita po na patunayan yung hymenal laceration, technical po yan, itong Oktubre 23 nagkaraang taon, naglabas po ng resolution ang court. Ito ho, hindi po korte to. Korte ba to? Or na, ito yung sa ano palang Department of Justice palang ata to. Dinismiss ng piskalya or ng prosecutor. Dinismiss ang kaso for lack of probable cause. Holy cow! Holy tulingan! Holy bangus, tilapia, tawilis. Ang statutory rape is non-forcible sexual intercourse. Ito pa yung definition, with a person under the age of consent, underage. Ano kayang utak nito? Utak dilis kayang utak nitong itong prosecutor, which is considered and constitute rape under law, whether the person is willing or not. Statutory rape, there is usually no overt force or threat. O tatagalugin ko, ibalik ang, may babasahin muna ako, wala akong pakialam kung sino yan, ibalik muna yung sinasabing, i-define natin yung statutory rape. Hindi to pilitan sa, hindi naman to sa pilitan ang sexual na pagtatalik ng isang tao sa isang minor de edad. Yun po'y, basehan na po yan. Constitute rape sa batas po natin. Kahit na po yung tao'y willing or not. Ang statutory rape kasi, hindi naman kinakailangan sa pilitan mong gawin. Hindi po pwede kahit na may consent, underage yan eh. May asawa po rito. Anong klaseng utak dito yung sinasabing chief prosecutor dito ng kini-question natin dito? Yan po, okay? So, dinefine lang po natin. Hindi po tayo nagmamagaling dito ngayon. Sige, gusto natin malaman, okay, si Cleopatra Edelfonso ay OIC ng Office of Municipal Social Welfare Development, Tuaw, Cagayan. Magandang umaga po sa iyo, Ma'am Cleopatra Edelfonso. Flojo, sir. I am Cleopatra Flojo. Good morning, sir. Hindi Edelfonso. Good morning. Sir, I am, yes, and a full-fledged MSWDO po. Okay. Ma'am, Yes, sir. thank you so much for accepting our call. Magtatagalog po ako, Ma'am. Ma'am Flojo, Yes, sir. Floro. Yes, sir. Maraming Yes, sir. salamat sa pagtanggap po ng tawag namin, Ma'am. Dito po, live po tayo mula po Maynila sa IBC TV 13 nationwide po, worldwide. Napapanood tayo sa pamamagitan po ng netwide ng aming channel po ng Bitag Official YouTube TV. Ma'am, nakaabot po ba sa inyo itong kaso na itong minor de edad na dinismiss ng piskalya? Alam naman po natin, ma'am, ang minor de edad, protektado po ng Estado. At una po dyan, lagi nakatingin po yung ating DSWD, MSWD, or CSWD. Dito po sa mga kasong ganito, dahil kayo pong unang dapat nakakaalam yan at pakikipag-ugnayan pa ng kagawaran ng katarungan, Department of Justice, sa mga ganito na pinatitibay po to. Alam ko po to dahil yung mga departamento po rito, kapareho po dito ng Department of ng Social Welfare and Development, nakikipag-ugnayan sa Department of Justice. Itigil po yung sinasabing pang-aabuso sa mga matatanda. Ganon din po sa loob ng tahanan, lalo-lalo na doon sa mga minor de edad nang nag-aabuso, kapitbahay, na may asawa, may anak, tapos
Tapos ang batang Miss Mariosep naman, wala pang pag-iisip. Nakaabot po sa inyo, ma'am. Hindi ko muna papangalanan, ma'am. Pero siguro, quietly, pinararating ko muna po sa inyo, ma'am, kung alam niyo po itong pinag-uusapan natin, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Ano po masasabi niyo, ma'am? Kasi galit ako, ma'am, nung pumunta yung nanay dito sa office. Kasi ito, nangyari itong rape last year. So, of course, ang role namin is to assist the victim para matigil ito. And then, nagulat ako, sir, na may resolution na na-dismiss yung kaso. Sabi ko, anong klaseng prosecutor ang meron dyan? Statutory rape, lack of probable cause. Kahit may, yung statutory rape, sir, di ba, kahit may consent yung victim? Yes, tama. Oo, statutory rape pa rin yan. Pag minor de edad. Yes, sir. Minor de edad. 14 years old. Yes, sir. Yung perpetrator is nasa legal age and married pa. Ito yung galit ako, sir. Dahil yung resolution na na-dismiss. Sabi ko, hindi man lang nila kami ni-notify before the resolution na dinismiss nila. Yun yung ko naman, sir, na hindi naman sana pwedeng i-dismiss itong kaso. Okay. Ma'am, naintindihan ko po, Ma'am Cleofata Floro, ano? Una sa lahat, bibigkas ko ang sinasabi ninyo. Protektado po ng Estado ang mga minor de edad laban po sa mga pang-aabuso. Pareho po nito pang-aabusong sexual. Hindi na po pinag-uusapan kung pumayag yung bata. Wala pa pong kamuwang-muwang, wala pang discernment yung 14 years old. Iba po yung sinasabi ng fiskal. Dito po, yung ayaw po namin, yung prosecutor, kung ano sinabi niya, kung siya na nanonood ngayon, sana medyo hindi naman, parang dinadagukan ko, binabatukan ko sa sentido. Ito po, yung mga statement po, pakita po natin. Babasahin ko lang po siguro, can we have it in the prompter? Na dito ako magsasentro, okay? Yes, sir. Ang sinabi po rito, ito pong mga dahilan kung bakit na-dismiss daw ang kasong estatuto. Ang galing talaga ni prosecutor. Sana kung nakikinig ka ngayon, di kita pinahihiya, ginigising lang kita, binabatok-batukan kita para maintindihan mo. Ang sabi niya, the idea that after being raped, she, yung bata, ran home directly and that she did not immediately tell her family. Nakikita niyo? Worse, she did not tell her family what happened, not for any threat from the part of respondent, but for the fear of her father might possible do to her. This claim affects her credibility. Kredibilidad ng isang minor de edad. If indeed she was raped, she reported the matter immediately to her family. She must not let herself be raped again in the evenings of August 11 and 14. The acts of private complainant after her claim of being raped is directly inconsistent with the natural reaction of an outraged woman. Minor de edad to. Gunggong ka palang prosecutor kang, hinayupak ka eh. Paano mo sasabihin, woman, this is a child. You who had been robbed of her honor. Tandaan, 14 years old, wala pang discernment to eh. Hindi to woman. This is a child. Child abuse to eh. Saan kayo nag-aaral ng law school tong potok sa buhong pendehon tong, hindi ko babanggitin pangalan mo, makakaabot sa ito. Sundutin kong ngalang-alam mo, gusto kong, yung utak mo na yun, susuriin ko. Ano ba laman ng utak mo? Saan ka nag-aaral? Delay reporting the matters to the family and to the authorities. This is continuing crime. Wala pong discernment yung bata. Kung sinasabi niya, dapat tumakbo ang bata. Siguro, hindi alam ng bata. Puppy love. Hindi niya alam yung totoong sinasabing, Asus Mariosep kang, ako magagalit ako rito eh. Mas maganda siguro, kausapin natin si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan at lalo na po sa mga nagpapapitag para malutas ang kanilang mga suliranin sa buhay. Narinig po ba, Attorney, yung pinag-uusapan natin dito or do I need to go over it again? Okay. Yes. Tungkol ito sa panggagahasa. Bagong taon na bagong taon. 14 years old. 14, oh.
At ang naggahasa, kapitbahay na may asawa at may anak, kumpare pa ng tatay. Ang sinasabi rito, attorney, babasahin ko ulit ito. Pakinggan nyo na lang to, attorney. This is exactly ang ilan sa dahilan kung bakit na-dismiss ang kasong statutory rape as sinasabi ng prosecutor doon po na hindi ko papangalanan. The idea that after being raped, she ran home directly and that she did not immediately tell her family. Worse, she did not tell her family what happened, not for any threat from the part of the respondent, but for fear of her father might possibly do to her. This claim affects her credibility, a minor, a child. She, dinagdag ko lang, she indeed was raped. She reported the matter immediately to her family. If she indeed was raped, she should have reported the matter immediately to her family. Yan po yung katuwiran po ng piskal. She must not let herself be raped again in the evenings of August 11 and August 14. Nangyari na to. The acts, sabi po ng piskal, the acts of the private complainant, yung bata, after her claim of being raped is directly inconsistent with the natural reaction of an outraged woman who had been robbed of her honor. Tandaan, ang biktima po, 14 years old. A child, not a woman. 14. Not a woman. Delayed in reporting the matter to her family and to the authorities. This is a continuing crime. Now ngayon, attorney, ni-research naman namin ang definition po ng statutory rape, attorney. Ito lang kasimple, siguro you will agree with me. And then we will, as the definition of statutory rape, let me read it again. Prompter. Ang statutory rape po. Ano nangyari dito? Nandiyan na kanina. Babasahin ko siguro, attorney. Okay. The statutory rape as defined as non-forcible sexual intercourse with a person under the age of consent, underage, which is considered to constitute rape under the law whether the person is willing or not. Statutory rape is usually no overt force or threat. Very clear in definition. Nagagalit po yung MSWD dahil hindi po sila in-inform at galit na galit po yung office po ng Municipal Social Welfare. Ang ginawa po ng piskal na hindi sila na-notify, nagulantang na lang sila, no probable cause. Anong tingin nyo rito, attorney, sa ginawa ng magaling na piskal? Huwag nating pangalanan at kung minsan mga tao rin nagkakamali, iba-iba lang siguro ang pag-iisip. Ano po nakikita nyo? Kaya dinedefend po namin dito at una sa lahat, pinipresentahan po namin dito. At yung hong estado na dapat, alam nyo naman, the kids are protected by this, they were protected by the state, which is MSWD. Tama po kayo Take nyo po, attorney. Well, kagaya po na binabanggit nyo, napakagaling ng piskal. Alam mo yung problema natin dito, ang Korte Suprema maliwanag ang pagpapasya sa mga ganitong kaso na hinahalay po ang isang babae, menor de edad, nasa 8 gulang, matanda o bata. Ano po ang sinasabi ng Korte Suprema? 90% of the time. Ibig sabihin sa 90% ng mga kaso ng ganito, pag ang babae nagreklamo na siya'y ginahasa, abay kailangan isampa ang kaso laban doon sa kanyang inaakusahan. Sapagkat, ayon po sa Korte Suprema, hindi po doon sa piskalya, ang sino ang babae na magsasampa ng kaso at sasabihin siya ay nagahasa, ginalaw ng isang lalaki kaya pinatayan o may asawa, ay maliwanag na nagpapahayag ng kanyang kahihiyan at dahil diyan, hindi niya gagawin yan kung hindi makatotohanan. So, ang order po ng Korte Suprema, at alam ko po, alam ng piskal to, kailangan i-file ang kaso at magpatunayan sa hukuman kung sino talaga o kung ano talaga ang nangyari dyan. Pero tama po kayo sa inyong pananaw. Statutory rape ito. Abay, mas mababa sa age of consent. Baka po hindi nalalaman kung ano ang age of consent. Sabi po ng Republic Act 7610, Family Code, dala-dalawang batas po yan, 18 taong gulang, yung pong magiging mayorya. Any age below that, nako po, di minor de edad dyan. At pagka po yan ay minor de edad, mababa sa 18 taong gulang, ano man po yung pangyayari dyan, panggagahasa po, itinuturing yan. At hindi po pwedeng sabihin,
naghahasa na to ng isang araw, naghahasa pa ng pangalawa, pangatlo, hindi po pwede yung ganon. Bawat panggagahasa, bawat paggalaw sa isang babae, yan po ay ituturing na hiwalay na kaso ng panggagahasa. Ginoong Tulfo. Okay. Attorney, nagalit din dito ang office ho ng Municipal Social Welfare sa Tulao. Ito ay Cagayan, si Cleopatra Delfonso. Ma'am Cleopatra, nandyan pa po ba kayo, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Narinig niyo po yung punto de vista legal na po mismo, ang abogado po na si Attorney Batas Mauricio. Kayo po, sabihin niyo na nga kung anong inyong nang malaman ninyo na parang dinismiss na lang, parang binasura, hindi man lang i-final sa kaso, parang sa piskapalyang, tinigil na. Ano pong pakiramdam ninyo, ma'am? Sir, galit na galit ako noon, sir. Nung nalaman ko na dinismiss because of the lack of probable cause. Sabi ko, anong klaseng prosecutor yan? Sabi ko, he is a anti-victim. He is a pro-perpetrator. Sabi ko sa nanay. So, sabi ko, sir, ano yun ninyo, pag may ano kayo, punta kayo kay Senator Tulfo. Sabi ko sa kanila, ma'am, sir, para matauhan yung prosecutor dito sa Cagayan. Dahil yun na nga, kung ganyan ang klaseng prosecutor, di wala na, hindi na mabibigyan ng justice ng mga ibang kaso pa ng panggagahasa dito sa Tuaw or any other places. Okay. Yun yung ano ko, sir. Okay. Kasi kung i-dismiss, sabi ko, kung pinaano sana nila kami, ni-notify ako, of course, I have to defend. I-ano ko naman yung side ng victim sana. Pero yun, wala, sir. Yun yung nakakasama ng loob with all our effort na mag-aano kami sa lahat ng mga biktima, yung support namin. Parang yung mga prosecutor na sila sana yung katuwang ng mga victim para maano naman yung justice. Ma-attain nila yung justice, wala na. Parang wala nang bearing yung ginagawa ng mga sa amin, sa mga prosecutor. Yung mga klaseng prosecutor na yan. Attorney, narinig mo yung medyo galit po na itong mismong OIC ng Office of the Municipal Social Welfare. Nagulat siya na hindi man lang sila notify. Tingin niyo niya, Attorney? Opo, mabigat po yun. Sapagkat tungkulin po ng piskal, nabigyan ng pagpapasabi ang kanyang mga tanggapan ng gobyerno, lalo tigit, malaki po ang papel na ginagampanan ng MSWD. Social Welfare Officer. Oh. So maliwanag po yung isa pang lapse yan, administrative lapse, which can amount to a criminal negligence doon po sa parte ng prosecutor na kanyang binabanggit. Hindi po natin masisisi si ma'am na ganyan ang binabanggit, talaga naman pong nakakakulo ng damdamin. Kasi po, kontra po ito yung ginawa, kontrang-kontra sa pagpapahayag ng Korte Suprema mismo sa mga kasong kanya nang nadesisyonan. Okay. Unless meron silang ibang mga lituntuning sinusunod dyan, at yun po yung masaya dyan. Medyo, anong lituntuning kaya sinunod dito? Okay. Yun po ang masakit dyan, ginawang Tulfo. Attorney, nakausap ko rito mismo, before the case, nakipag-ugnayan sa atin dito ang Department of DSWD, si Secretary Gatchalian, na may ugnayan ang DSWD and Department of Justice, sometimes DILG, pagdating sa mga kasong kapareho nito, yung mga, abuse sa loob ng tahanan, statutory rape or incest rape sa loob ng tahanan, pati yung mga abuse of the elders, na nakikipag-ugnayan ang DSWD, patibayin ang batas, pagtibayin pa ng husto, lalo-lalo na pagdating sa piskalya at pakikipagtulungan ng DILG, in this case, yung munisipyo, City Hall, pagdating sa mga ganitong klase, ay may barangay kasi, mga violence against women and children, sa barangay pa lang, sa pulis meron din, sa PNP, of course, nandiyan yung piskalya, of course, nandiyan yung MSWD, mga estado na poprotekta dito sa mga sinasabing mga biktima tulad ng kabataan. So, ang tanong, Attorney, nasabi mo na lahat, anong magagawa nitong magulang ngayon na lumapit sa atin? Anong mga course of action? Guide us through. Kasi
ito'y dinismiss ng piskalya. Ano, kung i-dismiss, pwede bang i-refile? Pwede ba sampa ng kaso ang sino mang opisyal? In general, piskal ka man, prosecutor ka man, ito ba'y pwedeng idulog sa sinasabing Department of Justice para silipin kung merong nga panglalabis or overreach doon sa sinasabing kapangyarihan or simply abuse of authority? Anong tingin nyo? Because of negligence. Well, maraming salamat po. Ang pangunahin po dyan, kailangan pong may punto natin ang katotohanan dahil ito'y dismissal sa piskalya lamang, hindi po papasok yung prinsipyo ng double jeopardy o yung pagbabawal na magsampa ng pangalawa o ikatlong kaso batay sa iisang pangyayari. Yun po yung double jeopardy principle sa criminal law. Ibig sabihin noon, hindi pwedeng sampahan ng kaso ang isang tao batay sa mga nauna ng isang pangkaso. Bawal po yun. Pero ito po, kakailanganin, may proseso sa hukuman. At dahil sa piskalya lamang ito, hindi po papasok yung pagbabawal na yan. Kaya yung pamilya, o di kaya yung complainant mismo, o maging ang MSWO ng Tubao Cagayan, pwede po silang kumilos upang isampang muli yan, yung kasong yan. Wala pong pagbabawal, wala pong legal na balakid, pwedeng isampa. Yun po yung una. Ano po ang pangalagaan ng karapatan. Pangalawa, po pwede pong humingi ng paglilipat ng kaso. Bakit po? Kung hindi na po pinagtitiwalaan ng biktima, ng kanyang mga kamag-anak, at maging ng Municipal Social Welfare Officer ng lugar, yan po ang kanilang prosecutor na nakatalaga dyan, po pwede nilang dalhin sa Provincial Prosecutor ng Cagayan upang i-assign sa mga prosecutors sa ibang bayan, lalong-lalo na doon po sa Tuguegarao City. Pangatlo, po pwede pong ireklamo sa DOJ, yung pong magaling na piskal. Administratibo po ito. Alright. Pagkat pinilitaw, hindi niya ginampanan ang kanyang tungkulin. Diyan, well, Ma'am Cleopatra, ano po ngayon? Kami nagbigay ng linaw din sa inyo. Ano pong hakbang na gagawin ninyo, Ma'am, diyan sa Office of Municipal Social Welfare, na kayo naman Estado, dapat tumatayo para sa bata. Anong gagawin niyo po, Ma'am? Anong inaasahan po ng itong nanay at lola po na nasa harapan ko ngayon? Ano pong magagawa ninyo, Ma'am Cleopatra Flojo? Pag-proceed kami sa Department of Justice, i-assist ko sila, sir. Okay. I-ano namin itong ng kaso. Okay. Ma'am, ako'y ipagkakaubaya ko po sa inyo dahil sa inyo po mag-uumpisa. Kami po inilalaban po namin, pinagpapaliwanag po namin. Lahat po ng mga bagay kapareho niya sa tulong po ng aming resident lawyer, si Attorney Batas Mauricio. Yan po, ito ngayon, nasa bitag at batas na po tayo. Pinag-uusapan na po natin ito, technical na po rito. So, inaantay na lang po namin, ma'am, kung ano mga susunod na hakbang po ninyong gagawin. At makakilos na rin kami rito. Kami mag-uusap ni Attorney Batas Mauricio rin. At titingnan din namin kung ano pa yung mga bagay na hindi kami makikialam sa ginagawa nyo. Pero I hope na gagawin nyo po na i-refile ninyo. Tama ba, Attorney Batas? Sir, pwede ba mag-request na kagaya yung napapanood ko na ginagawa ninyo through your assistance also para masindak naman yung mga prosecutor na ito. Para gusto kong eye-opener ngayon yung kasong dinismiss nila. Okay. Pwede, dahil kami po matataengan ng taong bayan. Kami po ay nasa 4th Estate. At kami po ay pwede magbantay mga kahinaan o kung minsan pagkukulang or medyo ito hindi kasi masyado malinaw. In this case, pagkakamali po ito eh. So nakita po namin, sinaling po namin, ininterpreta po namin yung mga bagay na kapareho. At sa tulong din ng aming abogado, gagawa kami ng paraan. Attorney Batas, what do you think? Kung bakit? Ang laki po ng sektor ng mga abusadong tao, bata, matanda, lalaki o babae. Napakaganda po na ang ipabitag mo ay tumitingin dito sa sektor ng mga abusado, lalo na yung mga naaabuso na wala pong boses para isatinig o di kay kumilos ng epektibo. Maganda po itong ginagawa ng ipabitag mo, hindi man po pagbubuhat ng bangko, pero napakaganda po nito na ang ipabitag mo, ang bitag, ay tumitingin sa kaso, estado, katayuan ng mga naaabuso sa lipunan at tumutulong. Nakahanda po tayong tumulong dyan. Request ng MSW. Okay, makikipagtulungan po kami sa inyo, Ma'am Cleopatra Flojo, at asahan niyo po yan, gagawa. Magmi-meeting po muna kami pagkatapos ng palabas na to
At nakahanda po kami. Attorney Batas, maraming salamat sa iyo. Laging nandiyan. Thank you, sir. Okay. Ma'am, Cleopatra, thank you rin sa iyo, ma'am. Thank you, sir, for your assistance to our to the victim. Sige, ma'am. Thank you. Maraming Thank you rin. salamat. Okay. Sige, Attorney, sir. thank you rin, attorney. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po. Para sa inyong dalawa. Okay. Okay, tatayo kami sa inyo. Gagawa kami ng paraan at medyo lahat mga bagay na ito'y hindi kami lalagpas. Hindi kami malalabis, pero gagawin namin. Okay? Maraming salamat. Okay na ba sa inyo? Opo, sir. Maraming salamat po. Kayo ba nagbiyahe pumunta rito para lamang makarating? sir. Anong oras kayo umalis? Umalis kami dun sa Tuaw nung Sabado Saan kayo nakatira ngayon? sa pinsan ko po na namasukan ng Katulog. Okay, sige, ganito. Kailan kayo babalik? Bukas? Opo, sir. O, dito muna kayo, mag-usap tayo kasi siguro dahil medyo matatagalan muna kayo, kami naman ang bahala kung saan kayo muna dito para matrabaho natin. Makikipagtulungan dito si Attorney Batas Mauricio kami. At titingnan natin mga hakbang na susunod nating gawin. Okay? Opo, sir. Mga boss, dito po nagwawakas ang nag-iisang pambansang sumbungan. Wala po kaming sinasanto kahit sino pag may mali at may panlalabis doon sa mga abusado sa kanilang kapangyarihan o hindi ginawa ng tama, may pagkukulang. Nagkulang ka, pero tinimbang ka namin, pero kulang ka pa rin. Kulang-kulang ka sa iyong utak, prosecutor. Putok sa buho ka. Higit sa sumbungan, imbestigahan. Anumang reklamo, binibigyan aksyon, solusyon. Hindi pinag-uusapan, hindi palabas to, hindi palabas to. Lahat ng mga buhay, totoong tao, simpleng tao, walang kaboses-boses, walang kalaban-laban. Kapag medyo lahat kami kompleto sa sinasabing dokumento, mga bagay na pagkakamali, inilalaban po namin. Kaya nag-iisang pambansang sumbungan. Naiiba po, may tatak, tulong, serbisyo, tatak, bitag. Ako po si Ben Tulfo, si Ben Bitag Tulfo. Ito pong palabas na walang sinasanto. Tatak, hashtag, ibabitag mo.